Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ay Week 44, Day 3. So magbabasa na ako. Babasahin ko yung mga Bible verses natin. John 12:31. Now is the judgment of this world. Now shall the ruler of this world be cast out. Yung ruler of this world ay si Satanas. Dito binabanggit ang pronouncement ng pagsasagawa ng paghahatol kay Satanas at sa sanlibutan. So binanggit dito na dadating na ang paghuhukom sa sanlibutan. Ibig sabihin yung sanlibutan na pinaghaharian ni Satanas, huhukuman din yan. At dito binabanggit naman, yung kanilang hari o Panginoon sa sanlibutan ay ibabagsak. Palayasin mula saan? Mula sa sangkalangitan. Revelation 12:10. And I heard a loud voice in heaven saying, Now has come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers has been cast down, who accuses them before our God day and night. So dito sa pangalawang verse, binanggit sa atin ang isang malakas na tinig sa kalangitan na nagsasabi, ngayon dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kaharian ng ating Diyos at ang autoridad ng kanyang Kristo. So, sa Bible, dumating na yan. At syempre, sa pagsasagawa, dadating pa rin. So, yun ang ibig sabihin niyan. Pero dahil nagawa na, siguradong gagawin yan. Dahil nagawa na yan kailangan tuparin kung ano yung nagawa na sa loob ng salita. Sabagat kung nagawa na yan ay magiging isang propesiya. Isang propesiya sa pagbagsak ni Satanas sa pamamagitan ng mga mabubuting anghel na pinangungunahan ni Michael, Archangel. At ito ay magmumula sa kautusan ng mga overcomer. Amen. Mga overcomer na tinatawag na man-child. When we say Satan, go away, Michael will take the lead to fight against him. Are you willing to be the stronger part of the woman? If you are, then you must learn to preach to Satan. Satan has constantly been troubling you. But after you decide to preach to him, he may run away, for he knows he knows what you intend to do. Thus you need to say, Satan, don't go yet. You are not allowed to live until I command you to do so. Satan, here until I am thorough speaking to you. Stay here until I am thorough speaking to you. So si Satanas, dito sa mga sinasabi rito, nilalagay natin siya sa ilalim ng ating control. At sinasabi rito, maganda na sinasabihan mo siya. Nagpipreach ka sa kanya. At alam ni Satanas yan na pag ikaw ay dumating sa isang lugar at nandyan siya, magpipreach ka sa kanya. Kaya magmamadali siya. Naaalis. Upang tayo ay iwasan. Iwasan. Pero sabi rito, medyo pigilin mo siya. Lalayas na, pigilin pa. At sabihin mo sa kanya, hindi ka pa tapos mag-sermon. So, ganun pala yun. So, today's reading na ako. The angels are ready to war against the dragon. Michael might even be saying, My child, come up and give us the word. We'll carry it out. But if we would be qualified to be here in the heavens, to be there in heavens to execute judgment upon Satan, we must begin to execute the judgment upon him now on earth, saying, Satan,
I will not let you go. I will bind and defeat you. Amen. So, inudyukan tayo na wag lang tayong umakyat sa sangkalangitan para talunin si Satanas. Maging sa ngayon. Kapag siya ay nasumpungan mo na gumagala sa loob ng eklesiya, huwag ka matakot. Kailangan dakmain mo siya. Arestuhin mo siya. At pagkatapos niyan, bigyan mo siya ng mensahe. At kung medyo na-distract ka sa mensahe mo, time out muna. Pero sasabihin mo kay Satanas, huwag ka pang aalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Mag-intay ka lang dyan. At pag bumalik na yung ating memorya, yung ating lakas, mag-preach tayo sa Kanya. Amen. Amen. There will be a war in heaven because of the man-child. Rapture to heaven. The rapture is not only for us. It is for God's economy and God's strategy. God's enemy is still in the heavens. This enemy has been judged, and his sentence has been pronounced. But during the past 19 centuries, God has not had those who could execute his judgment upon the enemy. Satan, the enemy of God, was judged by God, by the Lord Jesus on the cross. The war waged by the overcoming believers against Satan is actually the executing of God's judgment upon him. Amen. Eventually, through their fighting, he is cast out of the heaven. Revelation 12:9. Who will go to heaven to execute God's judgment and command the condemned? Amen. So judge and sentence enemy to depart. Sino nga naman ang gagawa nito? Na aakyat sa langit upang i-pronounce ang kahatulan para sa kaaway na walang iba kundi si Satanas. At iuutos din niya ang pagsasagawa nito sa pamamagitan ng pagkukondena sa kaaway at sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay dapat umalis na. Amen. So yan yung role ng mandaraig. So dito kasi yung pinapaliwanag sa atin. Okay. Na ang mandaraig, mga kapatid, ay instrumento ng Diyos upang sa pamamagitan ng mga mandaraig, halimbawa tayo ay isang mandaraig, tayo ay nagsama-sama, tayo ay gagamitin ng Diyos upang tuusin si Satanas ng kumpletong pagtutuos. So hindi na siya masyadong eksena dyan. So kung minsan tayo ay mahilig umeksena sa mga hindi naman dapat. So may mga time na pabayaan natin yung mga anghel na siyang gumawa upang bigyan ng katapusan si Satanas. Mag-stick tayo sa ating posisyon. Huwag ka nang makialam sa kanila. Hayaan mo silang maggera, hayaan mo sila ang magbitbit kay Satanas upang ibagsak. At ito ay nagsimula sa lupa. So yung mga mandaraig na man-child, nung nandiyan pa sila sa lupa, palagi nilang pinapalayas itong si Satanas. Sa panahon na pumunta sila sa isang lugar, nasumpungan nila si Satanas, pinapalayas nila yan. Maski yung mga demons, pinapalayas nila yan. Bagamat ayaw naman nilang nagmamadali, sapagkat isang kasiyahan din natin na magbigay ng sermon sa kaaway. Sermonan mo rin yan bago mo palayasin. Amen. Amen. Okay, so the angels lack the position to do this because being angels, they are in the same level. Amen. Okay.
As Satan, who formerly was among them, God needs a man to accomplish this. This man has a head, the man Jesus. He is the head of the man-child, the pioneer of all the overcomers. God needs such a man to execute his sentence upon Satan. God has been waiting a long time for this man. Amen. So, pinapakita rito, ang inaantay na lang ay yung man-child, yung tao. No, yung tao. Sapagkat ang pagpapatupad ng hatol kay Satanas ay gawain ng tao. Ito ay iniatas ng Diyos sa tao. Kung walang tao, walang gagawa nito. At ang Diyos natin patuloy na maghihintay sa tao, no, na gumawa at magbigay ng salita, desisyon, no, i-execute niya yung judgment upang ang mga anghel ay makagawa. No, so yan yung pinakikita sa atin. No, sapagkat tayo mga tao kasi ay mas mataas kaysa sa anghel. Alam niyo ba, mas mataas ang posisyon natin kaysa sa anghel. Ang kailangan lang ng Diyos para sa atin ay ang pakikipag-isa sa Kanya. Hindi rin niya direktang ibibigay yung utos, no, yung pagpapatupad. Hindi ibibigay ng Diyos yan. Yan ay ibibigay niya sa tao mismo, no, upang ang tao ang magbigay ng utos at ang anghel ang magsagawa nito. So yan yung eksena na pinapakita sa atin. Alam niyo kasi mayroong isang prinsipyo ang prinsipyo ng incarnation o ang prinsipyo ng pakikipag-isa sa Diyos. Nung bago likhain ng Diyos ang tao, maraming mga bagay ginagawa niya ng direkta. Siya ang gumagawa nito. Kung may kaaway, siya ang direktang sumusupil. Siya ang humahatol. Siya ang nagpapatupad. So yun yung unang kapanahunang paggawa ng Diyos. Subalit, nung nilikha niya ang tao, nilagay niya yung kanyang sarili sa isang posisyon na mag-iintay siya sa tao upang makagawa siya at sa katuparan niya kung ano ang kanyang dinesisyonan. Para bang ang tao ay naging isang kasangkapan para sa Diyos. Pag gumawa ang tao, gagawa siya. Pag nagsalita ang tao, gagawa siya. Pag nagdesisyon ang tao, gagawa siya. Pero kung ang tao ay hindi magdidesisyon, hindi gagawa, hindi mag-uutos, hindi magsasalita, hindi din gagalaw ang Diyos. So, ibig sabihin, nilagay ng Diyos yung sarili niya sa ganyang posisyon na kailangan niya ang tao. Hindi ba yung, kung naiintindihan nyo, ang prayer, ganyan din. Maraming gustong gawin ng Panginoon, pero hindi niya ginagawa. Kasi walang nananalangin para gawin niya yan. Walang nananalangin. So para bang ang pagsasagawa ay nakasalalay sa tao. No? At ang Diyos magpapala lang siya. At ngayon, ang tao naman ay nasa isang posisyon na kung saan may mga anghel na nag-iintay sa kanya, handang maglingkod, handang gumawa. Pero kung ang tao hindi niya pamumunuan, hindi niya uutusan ang mga anghel, hindi rin sila makakagawa. Kaya napaka-importante ng posisyon ng tao, no? Para sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos, lalo na ang kanyang pagbibigay wakas sa kanyang kaaway. Napaka-importante ng tao. Kaya kung tayo ay gumagawa ng mga pakikibaka sa panahon ngayon, tayo ay mapapasama sa mga mandaraig na tinatawag na man-child. Ang mga mandaraig na nakikibaka para sa Diyos. Amen. We must be raptured to the heavens to fulfill God's need. Religion is for human happiness,
for having a good life in a merry land after we die. This thought is devilish, but alas, this concept has infiltrated all of Christianity. We need to be raptured to heaven, not for our happiness, but for the fulfillment of God's purpose. We must go there to execute God's judgment upon His enemy. God is waiting for this. Amen. So, malinaw sa ekonomiya ng Diyos, ang mga believer ay aakyat din sa kalangitan. Aakyat din sila sa kalangitan. At isang magandang example ng mga believer na aakyat sa kalangitan ay ang man-child. Ito ay mga tao na malalakas. Aakyat sila sa sangkalangitan upang ibagsak nila ang kaaway ng Diyos. At ito ay isang pag-aatas. At ito rin ay isang plano na isinasagawa sa panahon na ito o sa darating na panahon kung saan ang mga man-child ay iaakyat sa sangkalangitan. Amen. Kaya lang sinasabi sa atin na itong konseptong ito ay hindi nasakyan ng buong Kristyanismo. Para sa kanila, gusto nilang umakyat sa kalangitan para sa kanilang pansariling kasiyahan, para sa kanilang kaluguran, na ang iniisip nila sila aakyat sa sangkalangitan upang tumanggap ng mansyon at tumira dyan. So itong konseptong ito ay hindi ayon sa plano ng Diyos. Bagamat merong konsepto at plano ang Diyos na umakyat ang tao sa kalangitan, hindi para sa kanyang kasiyahan, kundi upang isagawa ang paglupil sa kaaway ng Diyos na si Satanas. Gagawin natin yan. At ito ay gagawin natin para sa Diyos natin. At ito ay gagawin natin para sa kasiyahan ng Diyos. Hindi para sa ating kasiyahan. Huwag mo isipin na ang wasakin ang kaaway ay para sa enjoyment natin. Hindi naman nakaka-enjoy yan. Pero yan ay lugod na lugod ng Diyos na kailangan natin gawin yan. Yan ay bahagi ng kanyang pakikibaka. Yan ay bahagi ng kanyang ekonomiya. Na isang araw, gagamitin niya ang tao. Ang tao na tinukso ni Satanas. Ang tao na nalugmok dahil sa pagtutukso at pagkakasala. Ang mga tao na dating nabihag din naman niya. Pero ngayon, eto na sila. Mga mandaraig na isagawa ng Diyos ang kanyang mayamang kaligtasan sa mga taong ito. Naging matapang sila, naging fighter sila. At hanggang bumuelta sila kay Satanas. Yan ay matinding kaluguran sa Diyos. At yan ang gusto ng Diyos. Yan ang uri ng posisyon na gusto niya para sa atin sa panahon ng labanan. Amen. After the man-child has been resurrected and raptured to heaven, he will not tolerate to see Satan in the heavens. Even today, we should not tolerate to see Satan in the church, but we should fight against him. If you fight against Satan today, you will be qualified to fight against him in the heavens. Amen. So, huwag tayong pumayag na si Satanas ay nandyan sa lugar na kung saan nandyan tayo. Hindi natin papahintulutan yan. Yung mga man-child, hindi nila pinayagan yan. Inakyat sila sa trono eh. Pero nung pag-akyat nila sa trono, naku, andito pala ito. Dito pala siya. So, ayaw natin ito. So, agad-agad, nag-execute sila. At yung mga anghel na matagal na nag-iintay, pumanat na. Nilabanan ang hukbong ito, ang masamang hukbo, at binagsak sila sa lupa. Diba? Kaya yan yung simula ng pagbagsak ni Satanas. Amen. Amen. So after we have been raptured to the throne of God, we will see Satan
and he will be terrified with us. When we see him, we will not tolerate his presence there. And we will say, Satan, are you still in our God's sanctuary? This is not your place, Satan. You must go. Amen. Sapagkat ang sangkalangitan ay ang sanktuaryo ng ating Diyos. Dapat walang lugar si Satanas dyan. Pero merong isang panahon na siya ay pinayagan. Hindi naman pinayagan, kundi ano dyan, naggagala-gala. Hindi naman sa kanya yung lugar na yan. Yan ay lugar ng Diyos, ang sangkalangitan. Kaya mga kapatid, nawa, maging bahagi tayo ng man-child, ang isang malakas na bahagi ng bayan ng Diyos na siyang lulupil, tutuos, no, magpapalayas sa ating kaaway, no, na siyang nagsimula na sa panahon na ito. No, at ito ay magpapatuloy, no, hanggang sa mamit siya ng mga overcomer sa kalangitan. At mula sa kalangitan, ibabagsak siya sa lupa. Ibibilanggo siya, at pagkatapos niya makalaya, muli na naman niya masusumpungan ang mga mandaraig. Sabihin niya, kayo na naman. Oo, pero ngayon, iba na. Ikaw ay ibubulid na sa lake of fire. Kaya yan ang kanyang katapusan. Amen.